لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, pagkatapos natin natalakay ang mga haligi ng iman, sunod natin natalakay ang mga paksang kaugnay pa rin sa iman o pananampalataya na mga paksang ang Quran bilang salita ng Allah, paksang ru'yah o pagkakita kay Allah sa araw ng pagbangon, Yawmul Qiyamah, at ang haqiqatul iman o realidad ng pananampalataya na kung saan kaugnay sa mga haliging ito ng iman. Sa ngayon naman ang paksang tatalakayin natin ay paksang napakahalaga rin na may kaugnayan sa aqidah, al-imamatu wal jama'ah, ang imamah at ang jama'ah. Ang imamah, tinatawag din itong khilafah. Inilakip ng mga ulama ng as-salafus salih ang paksang ito sa mga aklat ng aqidah dahil sa kahalagahan nito at kaugnayan nito sa buhay ng ummah, at dahil din na ang paksang ito ay may kaugnayan sa aqidah. Ano nga ba ang kaugnayan ng paksang imama? Mga may katungkulan sa imama, yung mga pinuno o khalifa ng imama, jama'ah, o kaya pagkakaisa at mga kapakanan ng ummah sa paksang aqidah. Ang bawat Muslim po na nagmumuni-muni sa kalagayan ng ummah ay makikita niya na ginawa nga ni Allah ang ummah na ito na pinakamabuting ummah na inalabas para sa mga tao, gaya ng sinabi ni Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo ay pinakamabuting kalipunang inilabas o pinalabas para sa mga tao. Nag-uutos kayo ng nakabubuti at sumasaway kayo ng nakasasama at sumasampalataya kayo kay Allah. Ninais ni Allah para sa ummah na ito na maging isang ummah na huwaran. Mayroon itong dakila, mahalaga at nag-iisang tungkulin, at ito rin ang nag-iisang layunin ng iisang jama'ah. Hindi matutupad ang isang jama'ah na ito, isang ummah na nagkakatugma, nagmamahalan at nagkakaisa ang mga puso, maliban lamang na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tumpak na sistema na kung saan nagsasaayos sa pagitan ng relasyon ng namumuno at pinamumunuan, sa pagitan ng mga pinuno at mga nasasakupan. Kaya naman, kinakailangan ang pagkakaroon ng sistemang panlipunan, pampolitikal, pang-ekonomiya at sistemang sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng ummah upang matupad ang mga kapakanan nitong pangkalahatan o pampubliko. At ang pinakadakilang tungkulin ng ummah na ito ay ang pagpapalabas ayon sa talata na ating binasa sa sipi ng may akda. Pagpapalabas ng mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng relihiyon ni Allah ng maramihan o pulutong apwajan. Ang pinakadakilang tungkulin ito ay hindi po matutupad maliban lamang na sa pamagitan ng pagkakaroon ng wastong paraan ng pamamahala at sistemang nagsasaayos ng relasyon sa pagitan ng lahat ng uri ng mga pangkat sa isang sosyudad at nagsasaayos ng relasyon sa pagitan ng pinuno at mga nasasakupan.
Ano nga ba ang imama o binanggit natin kaninang khilafa? Ang imama ay ang pamumunong pangkalahatan sa mga pamumuhay na pangrelihiyon at pangmundo. Ulitin ko, ang imama ay ang pamumunong pangkalahatan sa mga pamumuhay na pangrelihiyon at pangmundo. Ito po ang buod na pakahulugan ng imama, payak at madaling maunawaan. Dahil sa kahalagahan ng pamumunong imama, nangangailangan ito ng pagtatalaga ng isang pinuno o tinatawag na imam. Pag sinasabi nating imam, hindi yung imam ng masjid, kundi pinunong pangkalahatan ng mga Muslim. At ito po, ang ijma o napagkasunduan ng mga ulama. Ang sumasalungat lamang sa ijma na ito ay ang ilang mga khawarij, pero hindi naman lahat. Ang imama ay mayroong mga dakilang layunin sapagkat ang orihinal sa imama ay paraan lamang at hindi po layunin. Ang pagkakaroon ng imam o pinuno ng mga Muslim ay hindi layunin, bagkus ito'y paraan upang maabot ang mga natatangi at dakilang layunin. At ang kabuuan at buod ng mga layuning ito ay ang pagpapatupad ng kautusan ni Allah sa lupa sa pamamagitan ng imam. Ang pag-uutos na nakabubuti at pagbabawa na nakasama at ang paglipol sa lahat ng uri ng katiwalian. Nilinaw ni Allah ang mga layunin ng pagkakaroon ng imam sa sinabi niya, alladhina immakannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sila ang mga kung nagbigay kapangyarihan kami sa kanila sa lupa ay magpapanatili ng pagdarasal, magbibigay ng zakat, mag-uutos ng nakabubuti at sasaway sa nakasasama. Sa kay Allah ang mabuting kahihinatnan ng mga bagay. Ito ay sa Al-Hajj number 41 ang talata. Dahil dito sinabi ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sinabi niya, Islahu dinil khalqi alladhi matafatahum khasiru khusranan mubina walam yanfa'hum ma na'imu bihi fid dunya wa islahu ma yaqumu ad-dinu illa bihi min amri dunyahum. Ang pagsasaayos ng relihiyon ng mga tao na kapag ito'y nagmintis ay nalugi nga sila ng isang pagkaluging malinaw at hindi rin magpapakinabang sa kanila ang anumang tinatamasa nilang kaligayahan sa mundo. At pagsasaayos ng kinakailangang saligan ng relihiyon na kabilang sa pamumuhay nila na pangmundo. Idinugtong pa ng Shaykhul Islam, sinabi niya, فَإِذَا اجْتَهَدَ الرَّاعِي فِي إِصْلَاحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ كَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ زَمَانِهِ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kapag nagsikap ang pastol, ang tinutukoy dito ay ang imam, sa pagsasaayos ng relihiyon at mundo nila, mundo ng mga nasasakupan, ayon sa kakayahan, siya ang magiging pinakamainam na tao sa panahon niya at siya ang magiging pinakamainam sa mga mujahidin sa daan ni Allah. Ayon sa salitang ito ng Shaykhul Islam rahimahullah, ang layunin po ng pagtatatag ng imama ay ang pagsasaayos at pagpapanatili ng relihiyon ng mga tao at pagsasaayos ng pamundo nilang buhay. Ang pagsasaayos ng pamundong buhay ng mga tao ay tungkulin din ng imama sapagkat dito rin nakasalalay ang kaayusan ng relihiyon ng mga tao. Hindi magiging tuwid ang pamumuhay ng mga Muslim maliban lamang na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng imam na magtutuwid at magsasaayos ng pamumuhay ng mga tao na pangrelihiyon at pangmundo. Pinahalagahan ng batas ng Islam ang katungkulang ito. Dahil dito, nagkaroon ng mga aklat
tungkol sa paksang kahalagahan ng tungkulin ng imam sa Islam. Tinatalakay sa mga aklat na ito ang tungkol sa tamang pagtatalaga ng imam, mga kondisyon at katangian ng imam, mga kondisyon at katangian din ng mga tagapagtalaga ng imam at mga detalye ng mga alituntuning tumpak sa pagtatalaga ng imam na alinsunod sa batas ng Islam. Sapagkat ang pagkakaroon ng mali sa mga prosesong ito ng pagtatalaga sa napakahalagang posisyong ito, ang epekto po nito ay sa jamaah. Dahil dito inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa umma ang katapatan at pagtalima sa mga may katungkulan, tinatawag na bay'ah, sa anumang nakabubuti at ang pagbabawal ng pag-aalsa o paghihimagsik laban sa mga pinunong ito na naitalaga sa katungkulan. Sinabi ng may akda, kal muslimuna ummatun wahida la yastaqimu amruhum wa la yuslihu sya'nuhum wa la tatahaqqaqu risalatuha illa bi umur. Ang mga Muslim ay nag-iisang kalipunan na hindi natutuwid ang nauukol dito, hindi naayos ang pumapatungkol dito, at hindi naisa sa katuparan ang mensahe nito malibang sa pamamagitan ng ilang bagay-bagay. Babanggitin na may akda ang mga bagay na ito na kaugnay sa imama at jamaah. Ang paksang ito ay napakalawak. Subalit, buod lamang po ang babanggitin dito na may akda. At inshallah, kung loobin ni Allah, kung may natira pa po sa ating edad, matatalakay natin ang ilang mga sinaunang akda ng mga ulama, mga sinaunang sinulat nila na natatanging hinggil sa paksang pagtatatag at pagtatalaga ng imama. Una, wajibul bay'ah, ang pagkakinakailangan, ang pagkaobligado ng bay'ah. Ito ay ang pagkaobligado ng pagtatalaga ng imam o pinunong pangkalahatan ng mga Muslim sa pamamagitan ng bay'ah. Ano ba ang bay'ah? Ang bay'ah, ito po yung panunumpa ng katapatan sa naitalagang pinuno. Sinabi po ni Imam An-Nawawi, sabi niya sa kanyang pagpapaliwanag sa Sahih Muslim tungkol sa bay'ah, na pagkasunduan ng mga ulama na hindi obligado ang pagbay'ah ng lahat ng tao, ng lahat ng ahlul hil wal aqd. Bagkus ay kailangan lamang ang pagbay'ah ng makakayanan na pag-ipunin ng mga ulama, mga pinuno at makapangyarihang tao. At hindi ito obligado sa bawat isa na pupunta sa imam upang ilagay ang mga kamay sa ibabaw ng imam at magbay'ah. Bagkus ay obligado sa bawat isa sa mga tao ang pagpapailalim sa kapangyarihan ng naitalagang imam at huwag magsanhi ng hidwaan at pagkakabahabahagi. Ito ang tinuran ng Imam An-Nawawi rahimahullah. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah mata maitatan jahiliyah. Ang sinumang namatay habang hindi nag-obliga sa sarili ng isang pagpapahayag ng katapatan, bay'ah sa pinuno, ay namatay ng isang pagkamatay na pangkamangmangan, jahiliyah. Ito ay isinalaysay ni Imam Muslim. Batay po sa hadith na ito, obligado ang panunumpa ng katapatan o bay'ah, pagbabay'ah ng pagdinig at pagtalima sa mga may katungkulan, sa mga may posisyon o mga pinuno ng mga Muslim sa kanyang panahon. Ito po ang tinutukoy ng salitang bay'ah. Ang bay'ah ay katumbas po ng panunumpa ng katapatan sa kasunduan na ipatupad at sundin ang anumang kautusan ni Allah
at ng sogo niya. Gaya ng kasundo ang pangkalakalat na ang bawat isa ay nagkasundo sa bilihan o palitan ng yaman ng bawat panig. At ang panunumpang ito ng katapatan ng pagdinig at pagtalima ay sa iisang imam lamang. Sinabi ng propeta na ganito po ang ating mababasa. Man baya'a imaman fa'atahu sabqata yadihi wa tamrata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in ja'a akharu yunazi'uhu fadribu 'unaqal akhar. Ang sinumang nanumpa ng katapatan sa isang imam na nagbigay sa kanya ng pagpapatibay at kamay ng pagsang-ayon ng taos-puso ay tumalima nga sa kanya kung kaya niya at kung mayroong dumating na lalaban upang umagaw sa katungkulan ay pugutan ninyo siya ng ulo. Sinabi naman ni Sheikh Saleh Al-Fawzan bilang kasagutan sa nagaganap na maraming mga bay'a ng iba't ibang mga jamaat, sabi niya, al-bay'atu la takuna ila liwaliyi amril muslimin. Wa hadhihi al-bay'atul muta'addidatu mubtadi'ah. Wa hiya min ibrazatil ikhtilaf wal wajib 'ala al-muslimin alladhina hum fi baladin wahid wa fi mamlakatin wahida an takuna bay'atuhum wahidatan li imamin wahid. Wala yajuzul mubaya'atul muta'addidah. Ito ay mababasa natin sa Al-Muntaqa min Fatawa Sheikh Saleh Al-Fawzan, Volume 1, 367 ang pahina, na ang kahulugan, ang salin, ang panunumpa ng katapatan ay para lamang sa nakatalagang pinuno ng mga Muslim. At ang maraming bayaan na ito ay bid'a at sanhi ng pagkakabahabahagi. Ang obligado sa mga Muslim na nasa isang bansa at isang kaharian na ang bayaan nila ay iisa para sa iisang imam at hindi ipinahintulot ang mga maraming bay'a. Sinabi na may akda, ikalawa, as-sam'u wa ta'atu liwulatil amri bil ma'ruf. Ang pagdinig at pagtalima sa mga nakatalaga sa katungkulan ayon sa nakabubuti. Ang pagdinig at pagtalima sa mga nakatalaga sa katungkulan ay obligado at ito'y kabilang sa mga pundasyon ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pero sa kondisyon na ayon sa nakabubuti, ma'ruf. Ibig sabihin, hindi kabilang sa mga ipinagbabawal ng batas ng Islam. Ito ang pundasyon na ang mga mananampalataya ay laging nangagpapayuhan hinggil dito dahil sa kahalagahan nito. Dahil ang anumang uri ng pagkakamali man sa pagkakaunawa o pagpapatupad, ito'y maging sanhi ng malaking sakuna at kaguluhan na dadapo sa lipunan sa kalahatan. At ang pinagmulan ng pagkaobligado ng pagtalima sa mga nakatalaga sa katungkulan ay ang sinabi ni Allah na ganito ang ating mababasa sa Suratun Nisa number 59 ang aya na ating babasahin. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ang salin o mga mananampalataya, tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa sugo at sa mga may katungkulan mula sa inyo. Kaya kung naghidwaan kayo sa isang bagay, ay sumangguni kayo kay Allah at sa sugo. Kung kayo ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, iyon ay higit na mabuti at higit na maganda sa pagsasapatuparan. Sa talata pong ito'y sinabi ni Allah
Sinabi niya dito, Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa sugo at sa mga may katungkulan mula sa inyo. Binanggit po ni Allah ang salitang pautos na Ati'u. Tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa sugo. Pero hindi niya inulit ang salitang pautos na Ati'u. Tumalima kayo sa mga may katungkulan o mga pinuno. Bagkus ay dinugtong lamang niya na sinasabi, wa ulil amri minkum, at sa mga may katungkulan mula sa inyo. Ito po ay nagpapahiwatig na ang pagtalima sa mga may kapamahalaan o mga may katungkulan o mga pinuno ay nakasalalay po at nakadepende sa pagtalima kay Allah at sa sugo niya sallallahu alaihi wasallam. Habang ang kautusan ng mga pinuno ay hindi salungat sa kautusan ni Allah at ng sugo niya, obligado ang pagtalima sa kanila. At natural lamang po na kapag ang kautusan ng mga pinuno ay salungat na sa kautusan ni Allah at ng sugo niya, ay obligado din ang hindi pagtalima sa kanila. Pero mananatili pa rin ang bay'a o sumpa o panunumpa ng katapatan sa kanila. Ito ang kaibahan ng pamahalaan ng Islam. Ibig sabihin ng mga bansang Islamiko na ipinapatupad ang bansang Islam kung ihambing sa mga bansang hindi Islamiko ang forma o sistema ng kanilang pamahalaan. Ano mang sistema ng pamahalaan ang pinapatupad ng isang bansa? Monarkiya man, demokrasya man, komunista man. Ang katapatan ng tao sa mga bansang ito, lalong-lalo na ng mga sundalo, ay para po sa pinuno. Kaya naman, kapag utos ng nakatataas, ay sundin pa rin nila kahit pasalungat na sa batas, nagawa lamang din nila. Sinabi na may akda, wa iqamatul hajj wal juma' wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw kujara. Ang pagsasagawa ng hajj, mga dasal na biyernes, mga dasal sa Jum'ah, at mga Eid kasama ng mga pinuno. Mga mabubuting loob man sila o mga masasamang loob. Sila man ay mga matutuwid na pinuno o mga suwail, mapaniil man sila, mapang-api, at lumalabag sa katarungan. Ano mang inutos nila sa mga nasasakupan, hanggat ang mga utos na ito ay hindi salungat sa utos ni Allah at ng sugo niya, obligado pa rin ang pagtalima sa kanila. Sinabi na may akda, وَالنُّصْحُ لَهُمْ, ang pagpapayo sa kanila. Ang pagpapayo sa kanila, ito po ay may mga paraan. Hindi po lahat ng tao ay may kakayahang makapagpayo sa mga pinuno. Bagkus ang mga ulama lamang na may katungkulan sa pamahalaan, na may lubos na kaalaman at kaalaman sa tamang paraan ng pagpapayo o pagpapayong ayon sa hikmah, na kung saan, mga kapatid, labag po sa batas ng pagpapayo ang pagsasagawa ng mga kilos protesta o panunuligsa sa mga pinuno, yung pang-aatake sa kanila sa anumang mga kaparaanan, pagsasalita man sa mga tao na ang pinuno ay masama, o kaya pag-deliver man ng mga khutbah o mga lecture patungkol sa Islam, pero tinutulig sa ang pinuno, ang gumagawa nito labag sa batas ang kanilang ginagawa. Ang gumagawa naman dito ay ang mga mangmang. At ang paraan ng pagpapayong ito ay dinitalye po ng mga fuqaha sa mga akda nila hinggil sa imama. Sinabi pa na may akda, waraddu inda tanazu' ilal kitabi was sunnah, at ang pagsangguni sa sandali ng paghihidwaan
sa Quran at Sunnah. Nagsabi si Allah, Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Una na natin itong sinipi kanina na ang salin, basahin natin ulit. O mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa sugo at sa mga may katungkulan mula sa inyo. Kaya kung naghidwaan kayo sa isang bagay, ay sumangguni kayo kay Allah at sa sugo. Kung kayo ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, iyon ay higit na mabuti at higit na maganda sa pagsasakatuparan. Kaya, sa talatang ito ay isinatungkulin ni Allah sa mga Muslim ang pagtalima sa mga may katungkulan sa kanila. At kabilang sa mga may katungkulan ay ang mga imam o pinunong pangkalahatan ng imama. Ang utos na pagtalima sa mga pinuno o mga may katungkulan, ito rin po ang batayan ng pagkaobligado ng pagtatalaga ng mga pinuno ng mga Muslim. Dahil sa inutos ni Allah ang pagtalima sa mga may kapamahalaan o mga pinuno, at ang pagtalima na ito ay hindi po matutupad maliban lamang sa pagkakaroon ng mga may katungkulan o pagkakaroon ng mga pinuno. Kaya ito ay nagtuturo sa atin ng pagkaobligado ng pagtatalaga ng pinuno. Sapagkat hindi mag-uutos si Allah ng pagtalima sa isang bagay na hindi naman umiiral. Kaya naman, ang utos ni Allah ng pagtalima sa isang bagay ay utos din sa mga Muslim ng pagpapairal sa bagay na ito. Ang pagtatalaga ng pinuno ng mga Muslim ay obligado para sa mga Muslim. Nagsabi naman ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, "Ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Kailangan sa taong Muslim ang pagdinig at ang pagtalima sa pinuno, kaugnay sa naibigan niya at kinasuklaman niya. Hindi po maaaring sabihin ng isang Muslim na ako'y makikinig at tatalima lamang sa mga bagay na mayroon na akong kapakinabangan at ang iba pang bagay na hindi ko gusto, hindi rin ako makikinig at susunod. Ito po mga kapatid ay mali sapagkat ito ang sanhi dahilan ng kaguluhan sa sosyedad. Ito ay nagtuturo ng pagkaobligado ng pagdinig at pagtalima sa pinuno. Kahit pa ang utos nito ay kinasusuklaman ng isang Muslim. Illa ay yu'mara bi ma'siyah. Maliban na utusan siya ng isang pagsuway. Kapag inutusan ng pagsuway, ay walang pagdinig at pagtalima. Sapagkat ang pagtalima kay Allah ang nangingibabaw sa lahat ng uri ng pagtalima. Dahil la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Walang pagtalima sa nilikha o pang sumuway sa tagapaglikha. Sinabi ng may akda, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Sapagkat kung inutusan siya ng isang pagsuway, ay walang pagdinig at walang pagtalima. Kaya naman ang mga kautusan ng mga pinuno nauri po sa tatlong uri. Ang unang uri na mag-uutos ang pinuno ng anumang inutos niya at ng sugo niya. Sa ganito pong kalagayan, ang pagtalima sa kanila ay obligado. At ang pagkaobligadong ito ng pagtalima sa kanila mula po sa dalawang panig. Una, na ang pagtalimang ito ay pagtalima kay Allah at sa sugo niya. At ang ikalawang panig naman, na ang pagtalimang ito ay pagtalima sa may katungkulan o mga pinuno gaya ng utos halimbawa na pagdarasal
Ang pagdarasal, inutos din ni Allah at inutos din ng pinuno, kaya ang sinusunod natin, ang tinatalima natin sa pagdarasal ay si Allah, pangalawa ay ang pinuno. Halimbawa, pagbabayad ng zakat, pagsasagawa ng hajj, paglulunsad ng jihad, at iba pang kautusan sa Islam. Kaya naman, ang pagtalima sa pinuno sa ganitong kalagayan ay obligado. Kagaya sa sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, wa idha stunfirtum fanfiru, kapag hiniling sa inyo na humayo sa jihad, ay humayo kayo. At ang ikalawang uri nito, na mag-utos ang pinuno ng pagsuway sa ganitong kalagayan, ay walang pagdinig at pagtalima, sapagkat sinabi ng propeta, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Walang pagtalima sa anumang pagsuway, sapagkat ang pagtalima ay sa nakabubuti. Nakabubuti, ibig sabihin, anumang inuutos na hindi labag sa batas ni Allah at ng kaniyang sugo. Ang pagtalima ay sa nakabubuti na hindi utos na nakasasama na ipinagbawal ni Allah at ng kaniyang sugo. Ang ikalawang uri na ito ay nangyayari po sa mga mapaniil at mapang-aping pinuno. Subalit ang isang Muslim ay hindi maaaring tumalima sa kanila. Mali din po ang katwiran na dahil ang pinuno ay masamang pinuno, mapaniil, mapang-aping pinuno, kaya anuman ang kautusan niya ay hindi ko susundin. Kahit masamang pinuno, obligado po ang pagtalima sa kanila sa nakabubuti, ma'ruf. Pero kung halimbawang ipinag-utos ng pinuno na dapat ang lahat ay uminom ng alak, dahil sa ito'y pagsuway kay Allah, nararapat na hindi sundin ang utos na ito ng pinuno. O kaya inutos niya na walang pagdarasal sa jamaah, ito rin ay pagsuway na nararapat na hindi sundin. Na kung saan sinabi ng propeta, inakum satarawna ba'di athratan wa umuran tunkirunaha. Qalu, fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala, addu ilayhim haqqahum wasalullah haqqakum. Ito na kayo ay makakikita matapos ko ng pagtatangi sa iba at mga bagay-bagay na mamasamain ninyo. Nagsabi sila, kaya ano po ang ipinag-uutos mo sa amin o sugo ni Allah? Nagsabi siya, gampanin ninyo sa kanila ang karapatan nila at hingin ninyo kay Allah ang karapatan ninyo. Ayon sa hadith, bagaman ang pinuno ay gumagawa ng pagtangi sa iba at ang ibig sabihin ng salitang ito, inhustisya sa mga nasasakupan niya, ginagawa niya, inobliga pa rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim ang pagtalima sa kanya. At inutos niya sa mga Muslim na kay Allah na ninyo hingin ang karapatan ninyo. Bakit? Upang hindi magkaroon ng kaguluhan at kasiraan sa ummah kung ipaglaban pa ng mga Muslim ang kanilang karapatan na inagaw ng pinuno. Ang ikatatlong ito, na mag-utos ang pinuno ng anumang kautusan na hindi po nasasaad sa Quran at Sunnah. Nagagawa siya halimbawa ng kautusan na walang teksto na nagbabawal ni nag-uutos nito. Ang ganitong mga kautusan ay napapabilang sa mga pagsasaayos ng pamahalaan na ukol sa pamumuhay na panlipunan na kung saan sa tingin ng pinuno ay makapagpapagaan sa pamumuhay ng mga tao at makapagpapatupad sa mga kapakinabangang pampubliko. Sa ganito pong kalagayan ay obligado sa mga Muslim ang pagtalima sa kanya upang makamtan ang kapakinabangang pampubliko. Nagsabi siya, sallallahu alaihi wasallam, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yawmal qiyamah wala hujjatalah. Ang sinumang mag-alis ng sarili sa pagtalima sa pinuno ay makikipagkita kay Allah sa araw ng pagbangon ng walang katuwiran para sa kanya. Ito ay rawahu Muslim. Na nangahulugang wala siyang maidadahilan
upang maipagmatuwid ang hindi niya pagtalima sa pinuno. Walang dahilan ng isang Muslim na magreklamo sa pagtalima sa pinuno o maghimagsik laban sa pinuno. Ang salitang ito ay mariin po na babala sa pag-aalsa o paghimagsik laban sa pinunong Muslim. Kaya sinabi ng may akda sa ikatatlo, tahrimul khuruji alaihim wa munabadatuhum, ang pagbabawal sa paghimagsik sa kanila at pagkalaban sa kanila. Walau jaru, ito ay kahit pa nang apis sila. Bawal ang paghimagsik sa pinuno kahit pa sila ay naging mapaniil at mapang-api. Illa ay yafa'alu kufran bawahan. Maliban na gumawa sila ng isang lantarang kufur o kawalang pananampalataya. Kawalang pananampalataya, yung lantarang pagtalikod sa Islam. Ito lamang po ang dahilan na maaaring mag-alsa laban sa mga pinuno. At ang kufur o pagtangging sumampalataya ay lantaran. And na fihi minallahi burhan, na mayroon tayong patutuo mula kay Allah kaugnay rito. Batay sa hadith ni Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu na nagsabi, da'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam pabaya'nahu faqala fima akhadha alaina an baya'na ala sam'a wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa athratina alaina wa alla nunazi'al amra ahla illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Nag-anyaya sa amin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya nagpahayag kami ng katapatan sa kanya sa kanagsabi siya kaugnay sa pangakong kinuha niya sa amin, na humiling siya sa amin ng pagdinig at pagtalima sa kasiglahan namin at katamlayan namin, at hirap namin at ginhawa namin. At kahit may pagtatangi sa iba, higit sa amin, pagtatangi sa iba, pinaliwanag na natin, ibig sabihin nito, paggawa ng inhustisya sa mga nasasakupan, na hindi kami umagaw ng katungkulan sa tagapagtaglay nito, maliban na makabatid kayo ng isang lantarang kawalang pananampalataya na mayroon kayong patutuo mula kay Allah kaugnay rito. Muttafaqun alayhi, ibig sabihin, inulat ni Imam al-Bukhari at Muslim. Nagsabi pa siya sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atratan wa umuran tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qal addu ilayhim haqqahum wasalullah haqqakum. Tunay na kayo ay makakakita matapos ko ng pagtatangi sa iba at mga bagay-bagay na mamasamain ninyo. Nagsabi sila, kaya ano po ang ipinag-uutos mo sa amin o sugo ni Allah? Nagsabi siya, gampanan ninyo sa kanila ang karapatan nila at hingin ninyo kay Allah ang karapatan ninyo. Ang salita sa hadith na atra, pagtangi sa iba, ito po ay nangahulugan ng pagkakait sa iba ng karapatan nila. Ibig sabihin, paggawa ng inhustisya, hindi makatarungan, hindi patas na pagtrato sa mga nasasakupan, pagmonopolyo ng mga yaman ng bayan, pagmonopolyo halimbawa ng mga katungkulan sa pamahalaan, at monopolyo ng anumang kapakinabagan ng bayan. Ang ganito pong inhustisya na ginagawa ng mga pinuno sa mga nasakupan nila ay nagaganap po sa panahon natin sa ngayon. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, satarawna ba'di atratan wa umuran tunkirunaha. Makakikita matapos ko ng pagtangi sa iba at mga bagay-bagay na mamasamain ninyo, mga bagay na masama. Makakita ng lahat ng mga kasamaan at katiwaliang ito na ginagawa ng mga pinuno. Kaya nagsabi sila,
Kaya ano po ang ipinag-utos mo sa amin, o sugo ni Allah? Nagsabi siya, addu ilayhim haqqahum, wasalullah haqqakum. Gampanin niyo sa kanila ang karapatan nila. Anong karapatan nila ng mga pinuno? Pagdinig at pagtalima, at huwag magrebelde o mag-alsa laban sa kanila. Yun ang sinabi ng propeta, gampanin niyo sa kanila ang karapatan nila. At tinugtong niya, at hingin ninyo kay Allah ang karapatan ninyo. Ang karapatan nila sa pagtalima. Huwag manghikayat sa mga Muslim ng pagsuway sa pinuno. Huwag maghimagsik laban sa kanila. At huwag magsanhi ng anumang hidwaan sa mga Muslim. At sinabi pa ng propeta sa kauliulihan, wasalullah haqqakum. At hingin ninyo kay Allah ang karapatan ninyo. Anumang pangapi ang gagawin ng pinuno, anumang karapatan ang inagaw niya at inapakan, ay kay Allah na lamang hihingin ng mga Muslim ang karapatan nilang ito. At huwag na nila itong ipaglaban pa dahil ito ang sanhi ng hidwaan at pagkakabahagi at kaguluhan sa bansa. Yan ang utos ng propeta. Kapag tingnan natin ang buhay ng mga sahaba, mga kapatid, matindi po ang pagpapahalaga nila sa pagkakaisa ng mga Muslim sa isang jama'a para maiwasan ang hidwaan at pagkakabahabahagi. Halimbawa na lang ng pangyayari sa pagitan ni Abdullah bin Mas'ud at ng Khalifa na si Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Nang nag-hajj si Uthman, sa halip na magpaiksi ng pagdarasal sa Mina, ay kompleto itong ginawa niya. Sa Hajj po kasi, mga kapatid, ang mga nag-Hajj ay dapat na magdasal ng 5 beses sa Mina, pero pinaiiksi. Ibig sabihin, ang Dhuhr, Asar at Isya ay parehong 2 rak'a na gagawin sa takdang mga oras nito. Pero si Uthman radhiyallahu anhu ay hindi niya ito pinaiksi. Ibig sabihin, kinumpleto niya ng 4 na rak'a ang 3 mga sala na ito, Dhuhr at Asar, habang siya ay nasa Mina sa pag-Hajj. Kaya sinabi na Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, binanggit niya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa Mina, bakit naman kompletong rak'at ang ginawa ng ating pinuno? Sabi niya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya may nagsabi kay Abdullah bin Mas'ud, kung ang pinuno natin ay nagdasal ng 4 na rak'at, wala namang problema kung magdasal ka ng 2 rak'at. Pero sinabi na Abdullah bin Mas'ud, siya ang pinuno natin. Dapat natin siyang sundin. Ito ay nagtuturo sa atin na ang mga sahaba ay matindi ang pagpapahalaga nila sa pagkakaisa ng mga Muslim. Bagaman hindi nila nakamtan ang sunnah sa pagdarasal sa Mina, pero higit na mahalaga ang pagkakaisa, kaya sinunod nila ang pinuno. Ang paraang iniwan nila sa atin na kapag nagkasabay ang 2 kasiraan, kung hindi maaaring ipagsabay na ang 2 ito'y hadlangan, ay unahin nilang hadlangan ang higit na malaki ang kasiraan. Gayon din naman kapag nagkasabay ang 2 kapakinabangan na hindi maaaring sabay ito na makamtan, ay unahin nilang kunin ang higit na malaking kapakinabangan. Isa pang halimbawa, nang dumating si Anas bin Malik radhiyallahu anhu sa Basra, ang mga nairahan na dito ay nagreklamo sa kanya sa mga inhustisya at pang-aapi na ginagawa sa kanila ni Al-Hajjaj bin Yusuf. Si Al-Hajjaj, siya po ay tanyag na pinunong mapaniil at mapang-api. Mapang-api siya sa mga nasasakupan niya. Sinabi sa kanila ni Anas, magtiis kayo sapagkat narinig ko ang sugo ni Allah na nagsabi, isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun ila ladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Magtiis kayo
sapagkat walang darating sa inyo na panahon maliban na ang susunod nito ay higit na masama kaysa sa una hanggang sa haharap kayo sa Panginoon. Ganito po ang paraan ng pakikitungo ng mga sahaba radhiyallahu anhum sa mga mapaniil, mga diktador at mga mapang-aping pinuno. Ang layunin o pangmahadlangan ang mas malaki po na kasiraan, mas malaking sakuna, kaguluhan. Sila ay nagtitiis sa paniniil at pang-aapi ng pinuno. Hindi sila maghihimagsik. Dahil sa pagpapasya ng ilang mga ulama, ayon sa kanilang hinuha, na mag-alsa laban sa mapang-aping pinuno, na kagaya sa nangyari kay Abdurrahman bin al-As'af, na kung saan siya ay sinunod ng maraming mga ulama upang maghimagsik laban kay Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi na atin ang nabanggit na pinunong mapaniil at mapang-api. Gumagawa ng inustisya sa kanyang mga nasakupan. Halimbawa sa mga ulama na sumunod kay Abdurrahman gaya kina Sa'id bin Jubair at Al-Auza'i, naganap po ang malaking kaguluhan at kasiraan at naganap ang digmaang kilala sa tawag na Darul Jamajim. Darul Jamajim na nangyari sa lugar na tinatawag na Darul Jamajim, na ang lugar na ito ay nasa pagitan ng Kufa at Basra noong taong 82 Hijra. Sa digmaan pong ito ay namatay ang malaking bilang ng mga ulama at mga hufaz na mga sahaba. Dahil po sa kaguluhang ito na nangyari at malaking fitna na dumapo sa mga Muslim dahil sa rebellion o paghihimagsik na ito, naging mariin po ang pangangaral ng mga ulama na nararapat ang pagtalima sa mga pinuno at ipinagbabawal ang pag-aalsa laban sa kanila. Sila man ay matutuwid na pinuno o mga masasamang loob at mapang-api na pinuno. Sapagkat ang kasiraang kasasadlakan ng mga Muslim dahil sa paghihimagsik ay higit po na malaki kaysa sa inhustisya na ginagawa sa kanila ng pinuno nila. Kaya naman, ayon sa siping hadith na may akda na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ila an taraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Maliban na makabatid kayo ng isang lantarang kawalang pananampalataya na mayroon kayong patutuo mula kay Allah, kaugnay rito kay naglilinaw sa atin na hindi ipinahihintulot ang paghimagsik laban sa pinunong Muslim malibang umiiral ang mga kondisyong mabibigat na malalaki. Ayon sa may akda, fala yahillul khuruj alaihim illa bitawaffuri shurut at-thiqal. Kaya hindi pinahintulot ang paghimagsik sa kanila maliban na magkaroon ng mga mabibigat na kondisyon. Una, at-tahaqququ min wuqu'il kufri bi ru'yatin ilmiyah aw basariyah liqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkatotoo ng pagkaganap ng kawalang pananampalataya ayon sa kabatirang batay sa kaalaman o pagkakita. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ila antaraw, maliban na makabatid kayo, kailangan na ang kabatirang ito ay tiyak na naganap ang kufur, na ang pinunong ito'y tiyak na naging kafir sa pamagitan ng pagkakita o katiyakang batay sa kaalaman at nailatag na sa kanya ang katuwirang may batayan. Fala yu'tamadu ala syai'at wal balagat, kaya naman hindi sasalig sa mga balibalita at mga sumbong
sapagkat ito ay hindi simpleng bagay. Bagkus ang kasasalakan nito ay napakadakilang bagay. Maaring magsasanhi ito ng pagdanak ng dugo, digmaan, at hidwaang walang katapusan. Pangalawa, ay yakuna kufran, na iyon ay isang kawalang pananampalataya, kaya hindi maghimagsik sa kanila dahil sa kasuwailan nila at kasamaang loob nila. Kung ang pinuno man ay mapaniil at mapang-api, masamang loob, suwail, makasalanan, at sumusuway sa batas ng Islam, ang lahat ng mga ito ay hindi nagpapahintulot sa paghihimagsik laban sa kanya hanggang sa napatunayan ang kufr o kawalang pananampalataya at pagtalikod sa Islam ng lubusan. Halimbawa, kung ang isang pinuno ay umiinom ng alak, nakikinig sa musika, o kaya gumagawa ng mga kalaswaan, bagaman hindi naman natin minamaliit ang mga kasalanang ito, pero hindi ito maaaring dahilan upang maghimagsik laban sa kanya. Sapagkat ang mga malaking kasalanang ito ay hindi po nakapagpapawalang bisa ng pagiging Muslim ng pinuno. Ikatatlo, ay yakuna bawahan, ay zahiran, musta'linan, fala yakhruju alaihim likufrin khafi, na iyon ay lantaran, ibig sabihin hayagan na ipinahayag, kaya hindi maghimagsik sa kanila dahil sa isang kawalang pananampalatayang nakakubli. Kung ang isang pinuno man ay gumagawa ng mga gawaing kufr, gawaing pagtalikod na ng lubusan sa Islam, pero palihim, hindi naman ito alam ng mga tao sapagkat hindi naman niyan nilalantad. Sa ganito pong kalagayan, ang pinuno ay hindi rin ipinahintulot ang paghimagsik laban sa kanya, sapagkat ang hato lamang ng mga Muslim ay ang lantad at siya na ang mananagot sa anumang inililihim niyang gawain. Ikaapat, wujudu dalilil qat'i ala takfiri bihi liqawlihi ankum fihi min Allahi burhan fala yakhruju alaihim li amrin dhanni muhtamal aw mas'alatin khilafiyah. Ang pagkakaroon ng tiyakang patunay sa pagpaparatang ng kawalang pananampalataya batay sa sabi ng propeta na mayroon kayong patutuo mula kay Allah kaugnay rito. Kaya hindi maghimagsik sa kanila dahil sa isang bagay na ipinapalagay o may posibilidad o isang usaping pinagtatalunan. Kailangan po na mayroong patunay na walang alinlangan, tiyakan, hindi maaaring maghimagsik laban sa kanya dahil lamang sa patunay na ayon po sa haka-haka o kaya dahil sa mga alituntuning may pagkakasalungatan sa mga masala na ito sa panig po ng mga ulama. Halimbawa, mayroong kahatulang pampatas, mayroong hukom na hindi napagkasunduan ng mga ulama kung ito ba ay kufr o hindi. Kapag ang ganitong kahatulan ang ginawa ng pinuno, ay hindi po pinahintulot ang paghimagsik laban sa kanya. Ang apat na ito na mga kondisyon, una, tiyak na ang kufr ay naganap sa pamagitan ng pagkakita o kabatirang batay sa kaalaman. Ikalawa, tiyak din na kufr ang naganap at hindi lamang kasamaan o anumang malalaking kasalanan. Ikatatlo, na ang kufr ay lantarang ginagawa at ipinapahayag sa mga tao. Ikaapat, na mayroong patunay na kufr at hindi rin ito kabilang sa mga kahatulang hindi napagkasunduan ng mga ulama. Ito po ang apat na mga kondisyon na kapag umiral sa isang pinuno ay ipinahintulot ang pag-aalsa, ipinahintulot ang pagre-rebelde laban sa kapangyarihan niya upang ito'y agawin at italaga ang pinunong Muslim. Pero mayroon pong natitirang ikalima at pinakamahalagang kondisyon, ang kakayahan. Ang kondisyong ito ay idinidikta po ng pangangailangan
sinasang-ayunan ng matinong isip at inuutos ng batas ng Islam. Kapag ang jamaa ng mga Muslim ay walang kakayahang maghimagsik sa isang kafir na pinuno, nararapat na sila ay magtiis na lamang sa anumang uri ng kaapihan at paniniil ng pinunong ito. Sa kondisyong kakayahan, dito po ibinatay ang kalagayan ng ummah sa pakikibaka sa buo nitong kasaysayan. Magmula pa po sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at panahon ng mga khulafa, na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kanila, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Sundin ninyo ang sunnah ko at sunnah ng mga nagagabay at nagagabayang khalifa. Kagatin ninyo ito sa pamamagitan ng inyong mga pagang. Ibig sabihin, mangunyapit kayo ng matinding pangungunyapit dito. Pinakamahalagang kondisyon na ang mga Muslim na nasa pamumuno ng pinunong murtad at mga Muslim na kung saan naninirahan at inuusig ng mga kalaban sa mga bansang hindi Muslim ay mayroon pong kakayahan at lakas upang makipaglaban. Na siya rin naman pong ito yun ang pangkalahatang panuntunan sa lahat ng mga obligasyon sa Islam. Na kung saan kapag walang kakayahan, hindi maaaring obligado ang pakikibaka at paghimagsik laban sa pinunong kafir. Kagaya rin sa lahat ng mga obligasyon sa Islam na nangailangan ng kondisyong ito. Batay sa sinabi ni Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Ibig sabihin, mangilag kayong magkasala kay Allah sa abot ng makakaya ninyo. Mangilag kayong magkasala, nang ibig sabihin, sundin ninyo ang mga inuutos at iwasan ninyo ang mga ipinagbabawal ayon sa inyong kakayanan. Sinabi pa ni Allah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Hindi nag-aatang si Allah sa isang kaluluwa maliban ayon sa kaya nito. Sinabi pa niya, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Hindi nag-aatang si Allah sa isang kaluluwa maliban ayon sa ibinigay niya rito. Kung saan sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kapag inutusan ko kayo ng isang bagay ay gawin ninyo sa abot ng makakaya ninyo. Kaya ang mga dalil nito ay pangkalahatan sa lahat ng mga obligasyon, sa lahat ng mga tungkulin na kapag walang kakayahan, hindi obligado ang pagtupad sa tungkulin dahil kasi hindi mo naman makakayanan. At ito yung panglima na pinakamahalaga pagkatapos na binanggit ng propeta ang apat na mga kondisyon sa paghimagsik para ang paghimagsik ay wasto. Ibig sabihin, alinsunod sa batas. Al-qudrah fala yakhruju ma'al ajz walau tawaffara ma mada hatta la yuaddi ila isti'salid din wa ahli. Ang kakayahan. Kaya hindi maghimagsik kapag may kawalang kakayahan kahit pa nagkaroon ng mga kondisyong naunang nabanggit. Nang sa gayon, hindi ito humantong sa pagkapuksa ng relihiyon at mga alagad nito. Pagkapuksa o matuluyang mawala ang relihiyon at malipol ang mga Muslim. Nagsabi si Allah, "Alam tara, ila ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyatillahi aw ashadda khashya." Hindi ka ba nakaalam sa mga sinabihan, magpigil kayo ng mga kamay ninyo, magpanatili kayo ng pagdarasal at magbigay kayo ng zakat. Ngunit noong isinatungkulin sa kanila ang pakikipaglaban, biglang may isang pangkat kabilang sa kanila na natatakot sa mga tao gaya ng pagkatakot kay Allah o higit na matindi sa pagkatakot. Inutusan sila ng pagpipigil
sa sandali ng kahinaan. Ang tinutukoy nito ay ang pagsisimula ng da'wa sa Makkah. Nakakaunti pa lamang ang bilang ng mga Muslim at mahina pa sila upang lumaban sa mga kumakalaban sa kanila. Wa kutiba alaihim ma'al qudra, at isinatungkulin sa kanila kapag may kakayahan. Magkaiba po ang kahatulan ng kalagayang mahina ang mga Muslim sa kalagayan namang nasa kapangyarihan ng mga Muslim. Kung saan sinabi ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa aklat na Minhajus Sunnatin Nabawiyah, لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. Sapagkat ang kasiraan at kaguluhan sa pakikipaglaban ay higit na malaki kaysa sa kasiraang nagaganap sa kanilang pang-aapi ng walang labanan at kaguluhan. Dahil sa mapang-aping pinuno ay mararanasan ng mga tao ang gutom, walang mabuting serbisyo sa mga tao, at maraming kahirapang mararanasan ng mga tao. Subalit, ang digmaan ay higit na malala kaysa sa mga injustisyang ginagawa ng pinuno. Kaya naman, nararapat na piliin ang pagpigil ng paghimagsik laban sa sandatahang puwersa ng pinuno, dahil ito ang higit na mababang kasiraan kaysa sa maghimagsik at makipaglaban kung wala namang kakayahang manalo dahil sa kahinaan ng jamaah. Sinabi pa ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ طَائِفَةً خَرَجَتْ عَلَى ذِي السُّلْطَانِ إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ. Walang pangkat na naghimagsik sa isang may kapangyarihan, maliban na ang paghimagsik nito'y mayroong kasiraan na higit na malaking kasiraan kaysa sa kasiraang nais nilang alisin. Ayon sa salitang ito ng Shaykhul Islam rahimahullah, sa kasaysayan, lahat ng mga grupong naghimagsik laban sa mga mapaniil at mapang-aping pinuno, ang palagi pong resulta ay mas malaking kasiraan ang napala ng mga tao kaysa sa kasiraang dulot ng masamang loob na pinuno. Dahil dito, nararapat na ang mga Muslim ay laging mangunyapit sa pagkakaisa at pagkakasundo at layuan ang pagkakabahabagi at hidwaan, gaya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mangunyapit kayo sa lobin ni Allah ng lahatan at huwag kayong magkahati-hati. Ito ay sa Surah Ali Imran 103 ang ayat, sapagkat ang pagkakahati-hati at ang pagkakasalungatan o pagkakahidwaan ay masama, at tungkulin ang pagtutulungan at sama-samang pagpapanatili ng relihiyon, pagtutulungan, pagkakaisa, gaya ng inutos ng Allah na sinabi niya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَأَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا. Nagsabata siya para sa inyo mula sa relihiyon ng anumang itinagubili niya kay Noe nang ikinasi sa inyo, at anumang itinagubilin kina Abraham, Moises at Jesus, na nagsasabi, magpanatili kayo ng relihiyon at huwag kayong magkahati-hati rito. At kagaya sa sinabi pa ni Allah, wa atiyu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Tumalima kayo kay Allah at sa sugo niya, huwag kayong maghidwaan para maduwag kayo at maalis ang lakas ninyo, at magtiis kayo. Tunay na si Allah ay kasama sa mga nagtitiis. Number 46 ang talata ng Suratul Anfal. Kapag pinagbasdan natin ang panahon natin sa ngayon,
makikita po natin na ang mga bansa na naganap ang mga himagsikan, mga kilos protesta, mga labanang sibil at iba pang uri ng panghihimagsik sa pamahalaan, ang kinalabasan nila ay mas masama pa kaysa sa dating hindi pa nila ginagawa ang paghihimagsik. Ang mga bansang ito, lalong-lalo na ang mga nasangkot sa himagsikan, ay nagsisi at nangarap na sana'y hindi na nila ginawa ang paghihimagsik. Bakit? Hindi po dahil sa ang layunin ng paghihimagsik nila ay mali, kundi dahil sa hindi nila nakamit ang ikalima at mahalagang kondisyong ito na kakayahan upang maagaw ang kapangyarihan sa murtad na pinuno. Ibig sabihin, kinakailangan muna ang pag-aaral. Pag-aaral sa lakas ng sandatahang lakas na kakalabanin. Pag-aaral ng lakas ng mga relasyong pandaigdig. Relasyong pandaigdig ng bansa na kakalabanin. At ang pinunong ito na kafir at masamang loob. May kakayahan ba ang jamaa na maagaw ang kapangyarihan o hindi? Kung wala pong kakayahan pero nagdeklara ng paghihimagsik, tiyak na ang jamaa na ito ang magiging sanhi ng mas matinding paghihirap ng mga tao at kaguluhan sa bansa. Kaya naman, kailangan muna ang masusing pag-aaral upang matantya ang kahantungan, ang resulta ng paghihimagsik. Kung tutuusin po, kung lahat lamang sana ng mga Muslim ay mula po sa mga alituntunin ng pagtatatag ng imama at pagtatalaga ng imam o ng pinunong pangkalahatan. Sa oras po na inilantad ng imam ang kanyang kufr, ito po ay katumbas ng pagdedeklara niya na ang bayaan ng mga Muslim sa kanya bilang imam, wala na pong bisa. Kaya naman, agaran na ang mga Muslim ay magtatalaga ng kapalit ng imam sa pamagitan ng pagbaya sa kanila. Agaran itong gagawin kung sila ay mulat sa paniniwalang ito. Mahalaga itong bahagi ng ating akida. Ang resulta, mawawalan siya ng kapangyarihan dahil ang sandatahang lakas ay agaran ding tatalikod sa kanilang bayat na kung kaya hindi na rin niya ito magagamit laban sa mga naghihimagsik upang panatilihin pa ang katungkulan niya bilang pinuno. Ang problema, ang mga Muslim naman, kahit pa ang pinuno ay nag-uutos na ng haram, susunod pa rin sila. Sinusunod pa rin nila, lalong-lalo na ang mga miyembro ng sandatahang puwersa. O kaya, kahit pa inilantad na ng pinuno ang kanyang kufr, na natili pa rin ang katapatan ng mga Muslim sa kanya, lalong-lalo na ang military. Ang dapat, ang katapatan ay sa batas at hindi po sa pinuno at yan ang aral ng Islam. Na siyang karaniwan po sa mga kafir na bansa na ang mga sundalo nito, na ang sandatahang puwersa nito, ito po'y sinanay na train sila na maging tapat sa pinuno at hindi po sa batas. Kaya naman, sa mga kafir na bansa, ginagamit po ng mga pinuno ang mga military para sa sarili nilang kapakanan. Sa halip na sila'y mga tinatawag na alagad ng batas, sa pangalan na lang yun. Pero sila po ay naging mga alagad na ng pinuno, hindi na alagad ng batas. Dahil sinanay sila sa, kasabihan ito sa pagtitraining sa mga military, obey first before you complain. Kahit alam nila, nalabag na sa batas, sunod pa rin sila ng sunod sa nakatataas sa kanila na siya ring kinasadlakan. Ito ang problema. Ito rin ang kinasadlakan ng maraming mga bansang Muslim dahil sa kawalan ng pagpapahalaga o maaaring kamangmangan sa akida. Dito po natin natapos ang buod na paksang ito. Kagaya sa nabanggit ko sa simula, kung loloobin ni Allah, ay maaaring tatalakayin natin ang isa sa mga mahalagang aklat ng mga ulama hinggil po sa paksang imama o khilafa ng detalye. Kung niloob ni Allah, ang sunod naman nating aralin sa aklat na ito
al-aqidatul muyassara, ang paniniwalang pinagaan, ay ang paksang may kaugnayan pa rin po sa aqida. Ang paniniwala po natin tungkol sa mga sahaba o mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Muli, hiling natin kay Allah na naway turuan niya tayo ng magpapakinabang sa atin at magpapakinabang sa atin ang anumang itinuro niya sa atin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول